At by the way, wala po yung bayad. Pag may nangingi po sa inyo bayad gamit sa Biblia, wag po kayo magbibigay. Hindi po yun sa Diyos. Inuunahan ko na po kayo. Kasi mga ganun, hindi naglilingkod yun sa Diyos ng totoo. Sabi ng Bible, magtrabaho ka para magkapera ka. At hindi din po ako naparito para sa reliyon. At hindi ko man pong intention na mali. At by the way, nakikita niyo pong vlog video na yan, sinishare ko po sa internet sapagkat ang tao isang araw mamamatay. Kailangan po ang Diyos. At ang alam ko isang araw, ako po'y wala ng pag-asa, yun ang alam ko. At nabigyan na lang ng chance dahil meron nag-share ng salita ng Diyos habang nag-a-addict kami sa isang tabi. Kung walang ganun, wala po ako dito. Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung nagpabago ng buhay ko, yung napakinggan ko yung Bible. Yung nag-share sa akin, isang siraulong gangster, karartista, mayaman, pumapatay ng tao. Kami din, mga loko din kami pinuntahan niya. Mga siraulo din, nakikipagpatayan, ng ganun ang buhay. Wala na eh. Nakakalungkot po, doon na kami pupunta. Sa Manila po yun at sa Mindanao. Ganun ang buhay, puro kasamaan. Kaya salamat po, mayroong Diyos na inaabot tayo para maligtas po tayo. Babanggitin ko po yung Bible verse na sinabi po ng Diyos kung ano ang kalagayan ng tao sa Diyos, hindi po maganda. Sabi pa sa Romans 3:23 po, yun yung sinabi sa amin. Sabi niya, English pa nga, Tinagalog, English, tas Tagalog. Kasi hindi naman kami magaling sa English eh. Mga kanto boy kami, mga masasama ugali namin at wala kami pakialam sa pag-aaral. Sabi namin, ano yun, di namin maintindihan. So Tinagalog para sa amin. Sabi niya, English muna, ganun din sasabihin ko sa inyo, kaya natutunan ko lang din po sa biyaya ng Panginoon. Sabi doon, for all have sinned, Romans 3:23 po. For all have sinned and fall short of the glory of God. Tapos Tinagalog niya, sabi niya, ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya ganon. Tapos ang pinakita niya, sabi niya sa akin, ikaw makasalanan ka. Ha? Ganun ba yun? Oo, tayong lahat masama eh, makasalanan. Walang hindi, lahat tayo hindi perfect. At ang sabi niya, tayong makasalanan, malungkot na sinabi niya po, mamamatay tayo physical, yun ang kabayaran ng kasalanan, sabi niya sa salita ng Diyos, na parusa po sa atin. At the same time po, yung malungkot na sinabi niya po sa akin, ay pag namatay ka, kaibigan, sabi niya sa akin ganun, pupunta ka impyerno. At alam niyo po, doon ako na nahimik bigla, nung sinabi niya yun. Bigla nagpasukan sa isip puso ko lahat ng kasamaan ko sa buhay. Na kapag namatay pala ako impyerno sapagkat ako'y makasalanan. At karapat dapat parusahan sa impyerno. Lahat pa naman po tayo makasalanan, walang hindi po. At sabi po yun ng Bible, majority ng tao papunta pong impyerno sapagkat makasalanan. Yun po ay parusa natin sa Diyos. Yun po ay nakakalungkot. Napupunta natin pag namatay. Isang araw. At alam niyo po, sa lahi ko, marami nang namatay. Sinirang ko sila ng Biblia, nag-a-addict sila ng shabu. Ayaw nila, nalulungkot ako. Namatay sila. Pero salamat na lang sa Panginoon na share bago sila mamatay. Ang problema lang, nireject nila yung pag-asa nila sa buhay na maligtas sa impyerno. Ngayon po, alam ko napapakinggan nyo ng John 3:16. Yan po yung sinabi sa akin eh. Yun lang. Sabi sa John 3:16 po, gusto ng Diyos tayo maligtas sa impyerno. Sabi sa John 3:16 po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sabi ng Bible po, Tinagalog pa para sa akin. Sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, kaya't ibinigay ang anak ng Diyos. Sino po yun? Si Jesus Christ, the Son of God, Savior. At sabi ng Bible, at sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos kay Jesus po, ay hindi mapapamaksan po doon sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang gan. Yun po yung sinare sa akin. Nung narinig ko yun, wow! Pwede pa pala ako maligtas sa impyerno. Ako'y natuwa nung narinig ko yun. At sinabi niya, nagsabi pa sa salita ng Diyos, kapatid, sabi niya ganun, kaibigan, ika'y magsisi at tumalikod sa iyong kasalanan. At tumalikod sa maling direksyon, maling landas. At aminin sa Diyos na ika'y nagkasala. Tayo nagkasala sa Diyos. Yun ang sabi niya.
Sabi ko, oo. Inaamin ko kung makasalanan, hindi ko kaya ligtas sarili ko sa impyerno. At hindi din ako perfect, wala akong kaya maligtas. Yun ang shinare niya. Inaamin ko sa Diyos, hindi ko kaya. Wala akong magagawa. Tapos sabi niya, turn away sin. Talikuran ng kasalanan, sabi niya gano'n. Magbago ng isip, magbagong puso. Yun ang sabi niya. At sinabi niya sa Bible, manumbalik kayo sa Diyos. Manampatay, magtiwala kay Jesus na inyong tagapagligtas Savior. Ng buong puso. Sabi niya yun sa Bible. At kinento niya yung Bible verse na yun, doon ako naiyak-iyak eh. Sabi ko kahit ganun pala, meron pa nagmamahal pala sa'yo na Diyos. Ang kwento pala po ng John 3:16, 2,000 years ago, naganap sa bayang Israel, yung Diyos nagkatawang tao, napako sa krus, namatay, nilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. At nabubuhay yung dugo ni Jesus po sa krus, forgiveness of sin, kapatawaran ng kasalanan. Yun ang sinabi sa akin. And then, para iligtas ka sa impyerno, kaibigan. Si Jesus ang nagbayad ng kasalanan doon sa krus, ng dugo buhay niya, para forever tayo maligtas sa impyerno, hindi mapahamak. Nung narinig ko po yun, wow. Salamat sa Diyos, may ganun. May Diyos na nagmamahal. Hindi po kayo ibig ng Diyos mapahamak sa impyerno. Tandaan niyo po yan. Nasa John 3:16, kung kayo sasampalatay sa Panginoon Jesus, magkakaroon kayo ng buhay na walang gan, maliligtas sa impyerno, sa langit pupunta pag namatay, hindi na sa impyerno kahit kailanman. At pag uwi niyo po ng bahay, naway kayo pwedeng mag-pray sa Diyos, kay Jesus na God na nasa heaven din natin nakita, sabi sa Bible. Maghingi kayo ng tawad po sa Diyos, magsisi, tumalikod sa kasalanan, aminin niyo sa Diyos kayo makasalanan. Kasi pag-pray niyo po sa Diyos, tinatanggap niyo si Jesus Savior, pinapanampatayan niyo si Jesus, yung ginawa niya sa krus, na death, burial, and resurrection niya, panampatayan niyo ng buong puso. Na yun lang po magligtas sa inyo sa impyerno, wala nang iba. Ipag-pray niyo po sa Diyos. At ipag-pray niyo din po sa Diyos na sinasampalatayan niyo si Jesus na siya ang anak ng Diyos at Panginoon at binuhay ng Diyos sa mga patay. At ipag-pray niyo din sa Diyos, sa Panginoon Jesus, kabagan ng inyong kalubuhay po na iligtas sa impyerno habang buhay. At ang Diyos po magligtas sa inyo sapagkat ang Diyos po nagliligtas, hindi po ako. Biyaya lang po ng Panginoon, maligtas po tayo sa impyerno through faith kay Jesus. Sabi ng Bible. At sana po, basahin niyo ang Bible. Huwag niyo po sanang wawalang bahalain ang mensahe ng Diyos sa Bible. Sapagkat yun na lang po ang totoong yaman natin sa buhay na ito pag tayo pumanaw. Mahal po kayo ng Diyos. Hindi niya kayo ibig mapamak sa impyerno. Pakatandaan niyo po yung John 3:16. Manampalataya po kayo sa Panginoon Jesus hanggat may pagkakataon pa po kayo. Sapagkat isang beses lang tayo mabubuhay at yung kabilang buhay ay langit at impyerno ang nag-aabang sa atin. Maniwala man ang tao dyan, ang Diyos, sasabihin niya lang ang totoo sa atin kung saan tayo pupunta. Ano po? Kaya ang Bible po, pag binasa nyo, doon nyo makikilala ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos. Doon nyo siya malalaman, ganun pala ang Panginoon. At ang Bible, doon nyo din po mababasa ang story ng Panginoon at ang impyerno, ang dami ng impyerno sa Bible, pag binasa nyo, kaysa sa langit. Andun din ang mga pangako ng Diyos para sa tao. Kaya salamat po. Glory to God ng Bible, Jesus, the Son of God, sabi ng Bible, King of the Jews, Christ, Deliverer, Savior, Messiah, sabi ng Bible. Purihin siya, salamat sa biyaya niya, may share sa inyo. Hindi po sa aking lakas to dahil sa biyaya lang ng Panginoon, kaya masabi sa inyo, nothing ako kung wala ang Diyos. I remember kung saan ako galing. Dahil lang po sa Diyos ito, kaya nakakatayo sa inyo. Hindi ko sa sariling kapangyarihan po yan. Glory to God po. Salamat. God bless po sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan yung pangalang Jesus ng Bible. Sapagkat sa kanya lang matatagpuan ng kaligtasan sa silong ng langit, wala nang iba. Sabi ng Bible. Only Jesus way para sa tao ay maligtas sa impyerno. Siya lang, wala nang iba, wala pong dagdag. Jesus ang kaligtasan. Wala nang iba. Glory sa kanyang pangalan. By the way, ito po nakikita yung video na yan.
Kaya ako po yung nilalagay para mapanood din ng ibang tao. Kasi ngayon ang tao puro cellphone. Pag pupunta kami sa bahay, di kami pinagbubuksan. Nakakalungkot, ang sakit sa puso yun. Gusto mo sila maligtas ng pahinang pero wala silang pakialam sa kanilang buhay. Kaya ngayon, dadali na lang sa cellphone. Nanonood lagi sa cellphone eh. Di doon tayo pumunta kung saan sila mahilig. Para makinig pa sila ng salita ng Diyos. So, salamat po.